home for quality, affordable, and complete lines of veterinary and agricultural products. Pacifica Agribet. Kumpleto na, sigurado ka pa! Sa mga ka-agri, para sa usapang agrihan, laging manood ng Agri TV. Hayop ang galing! Hayop sa laman! Hayop sa impormasyon! Hayop sa pangnegosyo! Hayop sa dating! Agri TV! Hayop ang galing! Fights parasites and infections, provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. For your dogs and cats grooming, Frenzy shampoo for him and for her, and Cuddly Pet Cologne, leaving your pets smelling fresh and clean. Fights parasites and infections, provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. Kampana ng simbahan ay nanggigising na at waring nagsasabing tayo ay magsimba. Gumising at magbangon, manood sa telebisyon at mapapanood nyo, siyempre ako po yun. Bago nga po kayo magsimbang gabi, abay kayo muna itumabi sa inyong mga TV sapagkat nandito na po ang magandang lalaki. Eto na po si Makatang magpapasigla ng inyong umaga dahil kung inyong balak ay Christmas na masagana sa Agri TV, kayo ay sumama dahil kung usapang pangnegosyo at malamang talaga, dito lamang po mag-enjoy sa aming programa. At eto na po ang mga dapat ninyong abangan habang nalalapit na ang araw ng Kapaskuhan sa Agri TV. Hayop ang galing! Season 3, watch this! Sa Paskong darating, ako ay may handog pa rin. Mga baboy na alaga, dapat sulit sa pangnegosyo. At cheap yan sa Pigrolac at Univet. Abangan nyo yan! Sa ating mga alagang hayop, may dapat kayong malaman mga sakit na madalas maranasan sa araw ng Kapaskuhan sa ating Happy Pets 101. Lahat ng yan dito lamang sa Agri TV Season 3. Next week, Season 4 na! This portion is brought to you by Unaco in partnership with ITCPH. Welcome po sa Usapang Baboy Piggery 101. Hatid ng Pigrolac at Univet po yan para sa mga hog racers ng bayan, pati na rin sa mga gustong pasukin ang negosyong babuyan. Mayaman sa babuyan! Basta tama ang pagpapatakbo niyan. Kaya lagi pong tunghayan ang Usapang Baboy Piggery 101. Ngayon po, pagpapatuloy po natin ang ating lesson sa Swine Artificial Insemination dito po sa Usapang Baboy Piggery 101 sa Agri TV. At ngayon, ang pinaka-importante talaga po ay yung tinatawag na nating heat detection. Ito po yung pagtingin o pagsuri ng isang inahin kung ito ay nasa standing heat na po, kung siya po ay naglalandi na. Alam po ba natin kung ano ang mga sinyales na naglalanding inahin? Unang-una, yung physical na anyo. Ang isang inahin, pag siya ay naglalandi, tignan po natin ang kanyang vulva. Ang vulva po niya ay kailangan ay namumula po sa umpisa. Tapos ito ay namamaga din. At meron din mga discharges na lumalabas. Ngayon, paano niyo malalaman pag standing heat po siya? Kailangan yung kanyang vulva ay hindi na masyadong namamaga. At ang mga discharges na lumalabas ay medyo whitish in color. Example nito ay yung egg albumin, yung puti ng itlog. Ganun po ang kanyang kulay. It should be colorless. Marami din pong pamamaraan ng pag-heat detection. Unang-una, yung tinatawag nating hands on the back or back pressure test. Dinidiinan po sa likod ng baboy at pag ito po ay tatayo at hindi na po nagalaw, ibig sabihin ay nasa standing heat na po siya. Yung iba, sinasakyan nila sa likod. So pagkasakay nila at ang isang inahin ay hindi na rin po gumagalaw, ang kanyang tenga ay medyo tumitirik na pataas
ang kanyang buntot, pataas-taas na rin, ang ibig sabihin ay standing heat. At ang pinakamahalaga na ginagawa natin, lalo na sa farm, ay ang paggamit ng teaser bore. Ang trabaho lang po ng bulugan na ito ay tinitignan kung sadyang naglalandi yung baboy. Umiikot lang po siya. At kung saan siya tumitigil, yun po yung kailangan nating i-check kung siya ay nasa standing heat na po. Napaka-importante na ang teaser bore ang iikot kasi nga po may tinatawag tayong sex hormone na nanggagaling sa laway ng isang bulugan. At pag yun ay naamoy ng isang inahin, doon po siya nagkakaroon ng reaction. Ngayon po, pag sadyang naglalandi na yung inyong inahin, nasa standing heat na po siya, ay ito na po yung oras na kailangan natin siyang sumpitan. So, depende po ngayon sa ating catheter na gamit. Meron po tayong tinatawag na yung spiral, ang dulo, at meron din po tayong tinatawag na foam tip. Kadalasan, ang ginagamit po sa farm ay yung tinatawag nating spiral tip. Paano po natin yan ilalagay? Unang-unang, kailangan linisin muna natin yung periphery ng vulva. Patalastas po muna tayo! Babalik ang usapang Baboy Piggery 101! Konting paalala po lamang. This portion was brought to you by UNACO in partnership with ITCPH. This portion is brought to you by UNACO in partnership with ITCPH. Tapos, lagyan po natin ng lubricant, yung tip po ng ating catheter. Tapos, ipapasok po natin almost about 45 degrees ang pagpasok para maiwasan po natin yung butas na papunta sa pantog or urinary bladder. Then, we turn the catheter counterclockwise hanggang mararamdaman po natin ang tinatawag po nating cervical lock. Pagkatapos niyan ay pwede na nating ilagay yung similya. At habang ini-squeeze yung bote, kailangan din pong ini-stimulate natin yung inahin para po dire-diretso ang pagpasok ng similya sa loob po ng reproductive tract ng isang inahin. Kailangan po malaman natin yung tamang pagpuprocess ng similya. Dapat ito ay hindi siya kontaminado. Makita din natin po yung density. Kailangan po natin siyang store ng maayos. Sabi ko nga, 16 to 17 degrees centigrade ang storage temperature para sa similya. After ng insemination, kailangan din po natin i-rest ang ating inahin para ho hindi mamamatay ang similya sa loob. Magkakaroon ng stress o pwede pong mamatay yung embryo o na-fertilize na po na egg cell sa loob ng inahin at ito ang magiging sanhi kung bakit siya uulit-ulit sa kanyang paglalandi. As a parting word or take-home message, that AI can be used in all sizes of farm. You can also combine swine artificial insemination with natural breeding. We call it the sandwich system. You can have AI in the morning and probably in the afternoon you can use natural breeding. Importante din po that we need to have commitment po sa paggawa ng swine artificial insemination. And yung last sinasabi po namin, no shortcuts in AI. Take close attention po sa proseso. Kasi kung may nakaligtaan po tayong proseso sa swine AI, masisira po ang kalidad ng similya. At ngayon, meron din po tayong mga updates tungkol sa AI. Kaya nga lang po, wala pa po din sa atin sa Pilipinas ito. Ngayon po ay pwede nyo nang ihiwalay ang similya. Kung gusto nyo hong magkaroon ng mga lahat ay anak ay bulugan at ang lahat ay anak ay female, may tinatawag na nating semen sorter. Nihihiwalay ang X and Y chromosome na similya. Ang pangalawa din po namang update ay yung tinatawag nating computer-assisted semen analyzer. Ito po ay isang equipment na sa isang pagpasok lang ng similya, lahatan na po ay kanyang ini-evaluate. Mula yung motility,
yung kanyang morphology, yung density, ay nakikita na sa isa pang pagsilip sa similya. We also have the tinatawag po natin na extenders na pwede na hong hanggang 10 hanggang 14 days ay kaya niya pong patatanggalin ang buhay ng similya. So meron na rin po yan, available na din po yan sa market. So dyan po nagtatapos ang ating session tungkol sa swine artificial insemination. Walang aray sa AI. Nagtatapos po dito ang yugtong ito ng Usapang Baboy, Piggery 101. Marami pa pong kayamanan ng kalaman ang ating matutunghayan. Abangan! This portion was brought to you by UNACO in partnership with ITCPH. This portion is brought to you by Kois and Ponds by Tommy Guy. Alam po ba ninyo na ang red and white fish o ang kohaku ay ang basihan sa pagpili o paghusga ng kalidad na koi? Magandang umaga po mga ka-agri. Welcome to Kois and Ponds. Ako po ay inyong host, Mike Hernandez. Sa mga nakarang episodes po, binigay po namin sa inyo ang 8 Kois and Ponds Cup kung saan po na-interview po natin si Lincoln Yu na nagwagi ng Grand Champion at si Jimmy Ngan, isa pang Grand Champion winner. Ngayon po, this episode, bibigay po namin sa inyo ang kunting tips sa pag-aalaga kung anong kailangan po ninyo gawin upang kayo ay magkaroon ng kalidad na koi. Meron po tayong 3 basic requirements kung paano po natin mapapaganda o magkakaroon ng isang magandang klase ng koi. Unang-una po yung ating filtration na ating dine-design, yung turnover ng tubig. In other words, meron po tayong magandang koi pond system. Yung pangalawa po, yung pong nutrition. Ano po ba ang dapat kainin ng koi? Ano po ba ang dapat nilang i-intake para naman gumanda ang kanilang complexion o balat? At yung pangatlo, yung pagpili po ng isang magandang koi na alagaan natin. So sa 3 po na to, pag ito po ay na-maximize natin, walang patid po, walang sala, magkakaroon po tayo ng dekalidad na koi. Yung una po nating requirement na kinakailangan natin ay ang pagkakaroon ng proper water management. Para po tayo magkaroon ng magandang tubig sa pond, of course, it goes without saying na gagawa tayo ng magandang filtration system. So ito po, nilalagyan po natin ng pump, kung paano natin iikot yung tubig. Nilalagyan po natin siya ng hangin, kung paano i-aerate po yung koi pond water, at nilalagyan po natin ng mga filter medias. So in other words, gagawin po natin yung system in our own backyard. We will try to recreate a natural body of water in a natural backyard. Pagdating naman po sa tamang nutrition ng koi, maigi po na alamin natin kung ano po ang ingredients o ang sangkap na nakalagay sa pinapakain po natin sa koi. In other words, kung mas maganda po ang ingredients na nakalagay po sa ating koi food, mas mataas po ang performance o mas maganda po ang nagiging itsura ng ating koi dahil mas kumikinis po sila, gumaganda ang katawan, at yung pong mga hindi dapat lumaki ay lumalaki, at yung mga lumalaki ay dapat naman po lumaki. So isa po to sa mga aspects ng pag-aalaga ng koi. Napaka-importante po na bigyan po natin sila ng maganda at tamang nutrition, pagkain. Meron po tayong iba-ibang formula sa ating koi food na tinatawag nating Tommy Guy. Meron po dito na dinesign para lumaki ang katawan, at meron po dito naman na dinesign para po maghandog ng mas maputi pang balat. O meron din po naman tayong koi food na ginagawa natin para po sa pagpapapula pa ng balat na ito po ay may spirulina. Again, yung spirulina po na nilalagay po natin sa every single pellet ng koi food natin ay yung pong dekalidad o magandang klase ng spirulina. Makikita po ninyo yan sa ating mga alagang fish.
meron po tayong tatlong pangangailangan o tatlong sangkap po para magkaroon po tayo ng magandang koi fish. Isa po, nabanggit ko kanina, yung magkaroon po tayo ng tamang filtration system o managing your water right. Yung pangalawa po ay proper nutrition. Siguraduhin po natin na yung papakain natin sa ating isda ay magandang kalidad ng koi food. Maganda po yung mga ingredients na nandun. At yung po bang ating koi food na binibigay ay does that make a champion fish? Or will that fish make your fish a drop-dead gorgeous fish? Yung pangatlo po ay next week po natin tatalakayin. Dito po sa Agri TV, ito po ang inyong lingkod, Mike Hernandez ng Kois and Ponds. See you again next week. Salamat po. This portion was brought to you by Kois and Ponds by Tommy Guy. For the best in authentic Asian dining and catering needs, come to Divine's Grill Asian Cuisine located at Bagbagin, Santa Maria, Bulacan. Only one thing fuels life. Nothing should stop you from giving your best every day. Take Life Oil daily and complete your passion. I feel Fights parasites and infections. Provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. For your dogs and cats grooming, Frenzy Shampoo for him and for her, and Cudny Pet Cologne, leaving your pets smelling fresh and clean. Fights parasites and infections. Provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. Para sa inyong alaga, sa LDI Amoxicil magtiwala. Sa gramo lamang, pati rin sa timbang at sa presyo, talagang panalo. Bakterya ang tinataga, hindi ang iyong bulsa. This portion is brought to you by Scarvet Syrup. Good morning! This is Doc Angela for Happy Pets 101. Na-miss niyo po ba ang ating treatment episodes? Nandito po tayo ngayon sa isang veterinary clinic to talk about coccidiosis. First, ano nga ba ang coccidiosis at paano ito nakukuha? Let's find out sa ating expert. Hi, good morning. I'm Dr. Albert C. Barrera of AC Barrera Veterinary Clinic here at Malabon. Ano nga ba ang coccidiosis? Ang coccidiosis ay isang uri ng intestinal infection caused by protozoa, lalong-lalo na ang coccidia. Ang common coccidia infection ng mga aso ay ang Isospora canis. Ito ay nagdudulot ng diarrhea at kung minsan, meron dong kasamang dugo. Paano nga ba nakukuha ang coccidia? Kadalasan nakukuha ng ating mga hayop o ang ating aso ang coccidia sa pamamagitan ng pagkain o pag-inom ng maruruming tubig o makontaminadong pagkain o tubig. Ano nga ba ang senyales o sintomas na nakita sa mga asong may coccidiosis? Kadalasan meron itong pagtatae at pwedeng mag-lead ito sa dehydration. At gayon din, nawawalan sila ng ganang kumain. Usually, kapag ating pasyente ay mayroong pagtatae o diarrhea, kinokolektahan natin sila ng fecal sample at ina-examine ito sa microscope o fecal smear. The most common drug used to eliminate coccidia is a sulfa-type antibiotic na gaya ng Scarvet Syrup na merong sulfa
at meron ding hyoscine hydrobromide na pumipigil sa dehydration. Ang Scarvet Syrup ay isang anti-diarrheal oral suspension for the control of bacterial and diarrheal coccidiosis in dogs and cats. Ito ay mayroong sulfa drugs, hyoscine hydrobromide, and electrolytes upang mapigilan ang dehydration. Ito ay hindi maaaring gamitin sa mga buntis na aso o pusa because it can cause birth defects in puppies. Para maiwasan ang pagkaroon ng coccidia ng ating mga alaga, dapat bigyan lamang natin sila ng malinis na pagkain at tubig. At gayon din, dapat panatilihin nating malinis ang kapaligiran. This is Doc Angela once again na magbibigay sa inyo every week ng mga interesting pets and information only here at Happy Pets 101. This portion was brought to you by Scarvet Syrup. Maraming salamat po mga ka-agri sa pagtutok na sa akin sa tabi ng Christmas tree. Dahil ako po'y nalulungkot dahil magtatapos na ngayong araw ang aming Season 3. Pero, dahil Season 3 po ang aking tatapusin, may mga trivia po ako. Trivia! Una na po dyan, may 3 taong nagsasabay-sabay sa pagdiriwang ng kanilang karawan sa December 17. Yan po ay si Hope Francis. Happy birthday po. Ang sumunod po ang ating pambansang kanao, Molly Bachman Pagyaw. Happy birthday, idol. At yung pangatlo po, nako, pinakagwapong artista sa telebisyon. Ito po siya, Makata. Ako po yun. Social naman ka-birthday ko. Kaya po dapat, pagbubukas ng Season 4, ay social din ang aming lugar. At yan po ay gaganapin kung saan masarap mag-Noche Buena dahil ang lechon ay nandoon na ang Lechon Cebu. Saan pa ba? Cebu City! Kaya po abangan nyo, bonggang-bongga ang aming Season 4 kasama ng mga Christmas decor. Yan po ang dapat abangan dito lamang sa Agri TV. Hayop ang galing! Makata would like to thank the following: Edway Vera Salon, Glitter Photo Court, Dentista ko at Robinson's Place Malolos, My Philippines, available at all Cultura outlets, and Divine's Grill Asian Cuisine.